Akala nila, ang bahay na ito ang magiging huling ligtas na lugar para sa kanilang pamilya. Pero nang dumating ang gabi, may isang bagay na nagsimulang gumapang papalapit sa kanilang tahanan. Walang signal, walang tulong, at higit sa lahat, walang ligtas na lugar na mapagtataguan. Habang pilit nilang ipinagtatanggol ang kanilang tahanan, unti-unti nilang matutuklasan na hindi pala ang bahay ang kanilang pinakamalaking problema, kundi kung ano ang nakapasok na sa loob. Hanggang saan kaya sila makakalaban para mabuhay bilang isang pamilya? Maagang maaga, nangingisda si Inhinyero Jason sa pantalan. Matapos ang ilang araw na walang nahuli, sa wakas ay nakahuli siya ng isda, ngunit napakaliit nito, kaya itinapon niya ito pabalik sa tubig. Pagkatapos, nakita ni Jason ang isang paparating na bagyo at nagpas siyang umuwi. Sa mga suburb, umuulan na at lahat ng kapitbahay ay nagmamadaling umuwi. Sa labas ng kanyang bahay, sinubukan ni Jason na buksan ang kanyang garahe, ngunit hindi gumagana ang pinto. Wala siyang ibang magawa kundi iwan ang kotse sa labas. Sa loob, binati ni Jason ang matandang aso na si Cassidy at napansin na ang lahat ng sulat ay mga sulat ng debt collector na nagpapakita na kasalukuyan siyang walang trabaho. Pagkatapos ay dinalhan niya ng Don at ang kanyang asawang si Ann at agad na sumama sa kanila ang kanilang mga anak. Sinubukan nilang maglaro sa kanilang tablet habang nag-aalmusal, gayunpaman, wala ang internet. Sinisi ni Jason ang pagkasira ng bahay at ipinakita sa kanya ni Ann ang isang email mula sa isang repairman. Natumingin sa mga larawang ipinadala niya at napagpasyahan na lumulubog na ang pundasyon ng bahay. Ang tanging bagay na nagbubuklod sa gusali ay ang simenea. Pagkatapos ng almusal, naghanda ang pamilya para sa kanilang Christmas tree. Gayunpaman, nang sinubukan nilang buksan ang pinto sa harap, hindi nila ito mabuksan. Sinubukan ni Jason ang pinto sa likod, ngunit hindi rin ito mabuksan. Dahil sa desperado, sinimulan ng buong pamilya na buksan ang bawat bintana at pinto ngunit walang nangyari. Gustong humingi ng tulong ng mga magulang, ngunit walang internet o signal ng telepono. Habang tumatangging tumigil si Cassidy sa pagtahol, isang desperadong si Jason ang sumugod sa pinto at wala pa ring nangyari. Pagkatapos ay sinimulan niyang hampasin ang mga bintana at nagawang basagin ang mga ito, ngunit wala ni isa sa mga ito ang natanggal. Nang tumingin sila sa labas, nakita nila ang kanilang mga kapitbahay na sinusubukang kunin ang kanilang atensyon gamit ang salamin at napagtanto nila na ang ibang mga pamilya ay nakulong din sa kanilang mga tahanan. Sa sandaling iyon, nakita nila si Susan na tumatakbo sa kalye. Sinubukan nilang makuha ang kanilang atensyon, ngunit hindi niya sila marinig. Pagdating niya sa kanyang bahay, natuklasan niyang hindi siya makapasok at ang kanyang asawa ay nakulong sa loob, kaya agad siyang umalis upang humingi ng tulong. Habang lumilipas ang mga oras, sinubukan ng pamilya na aliwin ang kanilang sarili. Gumamit si Jason ng mga kagamitan sa pinto ng garahe, ngunit hindi pa rin ito natitinag. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga kapitbahay at naalala na ang isa sa kanila ay may bangka. Isang magkasintahan sa isang bahay ang nasa bintana ang nagsasabi na nangyari ito pagkatapos nilang mag one night stand. Samantala, nagsimulang makipag-usap ang mga Richardson gamit ang whiteboard, kaya sumagot si Jason gamit ang green board ng kanyang anak. Inisip ng mga Richardson na ginawa ito ng gobyerno para sa kanilang kaligtasan, habang ang may-ari ng bangka ay nagteorya ng mga alien ito. Nagtataka ang lahat kung ang lungsod lang nila o ang buong mundo. Nang gabing iyon, nang patulugin ni Jason si Ruth, nagteorya si Anna ang ulan ng sanhi nito dahil iba ang hitsura nito. Pagkatapos ay pumunta si Jason sa kanyang kwarto at inamin ni Anna na nasa bingit na siya ng nervous breakdown. Tiniyak ni Jason sa kanya na magiging maayos sila at isiniwalat na may baril siya sa aparador. Nataranta si Ann dahil hindi niya ito sinabi sa kanya ngunit tinanong din niya ito kung paano ito gamitin. Sa halip na matulog, gumugol si Jason ng maraming oras sa harap ng salamin na sinusubukang buksan ang garahe gamit ang remote, ngunit ang trunk lang ng kotse ang nagbubukas nito. Pagkatapos ay nagbutas siya sa pinto at nagulat nang makita ang mga patak ng tubig na kakaibang gumagalaw para takpan ang mga ito. Nang tingnan siya ni Ann, gumawa rin siya ng mga butas sa dingding at sahig. Ang resulta ay palaging pareho, isang harang ng tubig ang pumipigil sa kanya na makalusot, bagamat may hangin pa ring pumapasok sa mga bentilasyon. Naniniwala si Jason na ang sanhi nito ay hindi gawa ng tao. May naririnig siyang ilang kakaibang ingay sa simenea, ngunit nang tumingin siya sa loob, wala namang nakita. Kinabukasan ay umuulan pa rin at ang bahay ay patuloy na nakasarado. Pinag-uusapan ng pamilya kung paano sila magpapatuloy mula ngayon. Maraming laruan ang mga bata, ngunit ang mga magulang ay mayroon lamang mga lumang mga records at 2 DVD. Sinabihan ni Ann ang mga bata na ipagpatuloy ang kanilang mga gawain at maghugas araw-araw. Magsisimula rin silang magrasyon ng pagkain para tumagal ito ng humigit kumulang 2 buwan. Kailangan nilang maging maingat sa kuryente.
gas, at tubig dahil maaaring hindi ito magtagal. Patuloy na kinakamot ni Cassidy ang pinto dahil gusto niyang dumumi, kaya kinailangan siyang turuan ni Jason na gawin ito sa loob ng bahay. Sa ika-4 na araw, sinubukan ni Jason na magpanggap ang kanilang mga anak na nasa paaralan sila, ngunit hindi ito ang gusto ng kanilang mga puso. Sa halip, nagpasya siyang turuan sila ng isang bagay na kapaki-pakinabang para mabuhay, kung paano maglabas ng bituka ng isda. Dahil wala silang isda, gumagamit sila ng mga manika. Nagsaya ang mga bata at nalaman din nila na dati ay may sariling bangka si Jason, ngunit kinailangan niya itong ibenta noong sila ay ipinanganak. Kinahapunan, nagkasundo sina Jason at ang mga Richardson na magsimula ng laro ng board phone upang malaman nila kung gaano na ito lumaganap. Sa ika-7 araw, nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Itinabi ni Ann ang lahat ng mga buto ng gulay at mga natirang pagkain, umaasang makapagtanim na ng mga halaman. Nalaman ni Jason mula sa mga Richardson na 5 bloke ang apektado at nag-usap sila sandali gamit ang mga board. Sa kasamaang palad, wala nang natitirang pagkain ng mga Richardson, ngunit walang paraan si Jason para matulungan sila. Sa ika-14 na araw, patuloy na gumagawa ng mga drawing si Ruth tungkol sa bagyo. Nagpakita sila ng mga kakaibang nilalang sa ilalim ng ulan at mga mukha sa mga patak ng ulan. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang anino sa kalye, ngunit nagambala siya ng mga patak ng ulan na gumagalaw sa bintana. Kahit na sinusundan ng dulo ng kanyang lapis. Nang tumingin siyang muli sa kalye, nawala na ang anino. Sa paglipas ng mga araw, pinapanatili ng pamilya ang kanilang sarili na abala sa mga aktibidad tulad ng pagsasayaw, pag-ehersisyo, panonood ng mga pelikula, pagtakbo sa paligid ng bahay, paglalaro ng baraha, at pagbabasa. Maganda ang pagtubo ng hardin ni Ann at nagpasya si Jason na sunugin ang lahat ng mga liham ng kanyang utang. Para sa mga dekorasyon sa holiday, gumamit sila ng ilang mga random na bagay upang lumikha ng isang pansamantalang puno. Sa ika-30 araw, tumingin si Ruth sa bintana at sinabing bumalik na ang rainwalker dahil palagi siyang bumibisita kapag umuulan. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kapatid na si Graham, ngunit nang tumingin siya sa labas, nakakita rin siya ng anino sa kalye. Natakot, sinabi niyang isa lamang itong hayop. Habang kumakain, nagreklamo ang mga bata dahil sawang-sawa na silang kumain ng parehong bagay araw-araw. Sinabi ni Ruth na nakakita siya ng isang palakaibigang nilalang sa labas at naniniwala siyang sinusubukan niyang makipag-usap. Ngunit sinisisi ito ng kanyang mga magulang sa kanyang imahinasyon. Nang magalit si Ruth, aksidenteng nagalit si Jason, kaya sinubukan ni Ann na pasayahin ang pamilya gamit ang cookies. Nakalulungkot, hindi masarap ang mga ito dahil wala silang asukal. Pagkatapos matulog ng mga bata, nagpasya ang mga magulang na manigarilyo bago muling manood ng parehong pelikula. Gayunpaman, nagsawa na si Ann, kaya nagpasya silang humiga sa tabi ng pinto ng hardin at tumingin sa mga bituin. Laking gulat nila, napansin nila ang isang lobo na tumatakbo sa kanilang hardin. Kinabukasan ng umaga, nagpalitan ng mga regalo ang pamilya sa Pasko. Mga gamit lang nila ang natagpuan sa bahay, pero dahil dito ay napanatili nila ang saya ng Kapaskuhan. Nang tumingin si Ruth sa bintana, nakita niyang bumagsak si Ginang Richardson. Agad na inilayo ni Jason ang mga bata habang pinapanood ni Ann si Ginoong Richardson na tumatakbo sa tabi ng kanyang asawa at natuklasang patay na ito. Nang hapong iyon, binigyan ni Jason si Cassidy ng huling gamot nito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ruth at pumunta sa sala para kunin ang kanyang mga laruan, ngunit hindi niya napansin ang isang bagay na tumatakbo sa tabi ng bintana. Bigla siyang nakarinig ng ingay at binuksan ang mga kurtina at nakita ang isang duguan na si Susan na desperadong humihingi ng tulong habang may hawak na kutsilyo. Napasigaw si Ruth sa takot at nagising ang buong pamilya. Sinimulan ni Susan na katokan ng pinto at mga bintana, sinusubukan pa ring makapasok. Paulit-ulit niyang sinabi na patay na ang lahat at sinabi sa pamilya na huwag kayong magpakita sa kanila. Sinabi rin niya na nandito sila at walang darating na tulong. Biglang may kung anong bagay sa dilim ang humila kay Susan na sumisigaw at napansin ng pamilya ang iba't ibang nilalang na naglalakad sa kalye. Isang maliwanag na kislap ng liwanag ang pumuno sa lugar at nang tuluyan itong tumigil, wala na ang mga nilalang at si Susan. Matapos isara ang mga kurtina, tiningnan ni Jason ang mga drawing ni Ruth at nanunumpa ang batang babae na ang nilalang na nakita niya ay tila mabait. Sinabi sa kanya ni Jason na ang mga nilalang na ito ay hindi pala kaibigan at mula ngayon ay dapat lumayo ang lahat sa mga bintana. Nang gabing iyon, lahat sila ay natutulog ng magkasama. Maya-maya, tumingin si Jason sa labas at labis na nalungkot nang mapansin na namatay na rin si Mr. Richardson. Isang bahay ang naglagay ng karatula na nagsasabing wala na silang gamot. At ang one-night stand duo ay patuloy na nag-aaway. Samantala, ang mga bata ay nag-ehersisyo. Tumatakbo lamang si Graham, ngunit si Ruth ay nakasabit sa kisame upang gumawa ng aerial silk.
Biglang bumagsak ang takip ng simenea, kaya nagboluntaryo si Ruth na umakyat at tingnan kung may paraan palabas. Mahigpit na hinawakan ng pamilya ang tali habang paakyat si Ruth at ang mga dingding ay patuloy na nabibitak sa paligid niya. Sa itaas, hindi pinapayagan ng mga tubo si Ruth na dumaan. Ngunit kahit papaano ay nagawa niyang mailabas ang kanyang kamay na nangangahulugang hindi selyado ang simenea. Pagkatapos makabalik ng ligtas si Ruth, narinig ng pamilya ang iyak ni Cassidy at napagtanto nilang nasasaktan siya dahil naubos na ang gamot niya. Dinala nila ang mga bata para manood ng pelikula at pinalakas ang TV para hindi nila marinig si Jason na binaril si Cassidy sa garahe para maibsan ang paghihirap niya. Pagkatapos, gusto nila siyang sunugin sa chimney pero nagpa siya si Jason na itago ang bangkay sa freezer kung sakaling lumala ang sitwasyon at kailangan nila ng karne. Una, hiniwa niya lahat pagkatapos ay nilagay sa freezer ang laman. Lahat ng organo ay inilagay sa isang supot at muntik na itong itapon ni Jason sa basurahan pero nang makita niya ang lobo sa hardin, nagpa siya siyang itapon ng supot palabas ng chimney. Agad itong nilapitan ng lobo pero bago pa ito makakain, umulan kaya tumakbo ito palayo. Habang lumilipas ang mga linggo, isinasara ng pamilya ang lahat ng kortina tuwing umuulan at lumayo sila sa mga bintana. Isang araw, napagtanto ni Ruth na nakalimutan niya ang halaman sa may bintana at nagmadaling kunin ito, dahilan para lumapit ang nilalang sa salamin. Natigilan ang lahat sa takot habang naririnig nila ang ungol ng halimaw at buti na lang at lumayo ito. Pagkalipas ng 3 buwan, lumala ang kumukurap-kurap na ilaw at wala nang masyadong natitirang pagkain ng pamilya. Nagsimulang umiyak si Ruth dahil gutom na siya at sinigawan siya ni Ann habang pinipigilan niya itong pumunta sa refrigerator. Sinabihan ni Jason ang kanyang asawa na hayaan niya siyang makita ito, kaya tumabi si Ann at binuksan ni Ruth ang refrigerator para lamang matuklasan na wala itong laman. At pagkatapos ay binuksan ng mga aparador na wala ring laman. Padabog na isinara ni Ruth ang refrigerator at umalis na masama ang loob. Ang lahat ng stress na ito ay tuluyang nakaapekto kay Ann na biglang bumagsak. Tumakbo si Graham upang sumigaw sa kanyang silid habang umiiyak si Ruth sa kanyang kama. Nangako si Jason na mabubuhay sila, ngunit inakala ni Ann na papanoorin nilang mamatay ang kanilang mga anak. Sa sandaling iyon, bumalik si Graham dala ang kanyang alagang isda na hiniwan niya para kainin. Sumali rin si Ruth sa kanila at nagyakapan sila para sa ginhawa. Isang ingay sa labas ang nagpatingin kay Jason. At natuklasan niya na sa wakas ay kinain na ng lobo ang mga organo ng aso na nagbigay sa kanya ng ideya. Gumawa siya ng bitag gamit ang ilang mga random na bagay tulad ng skateboard at nilagyan ito ng isang piraso ng karne ng aso bago ito ilabas sa simenea. Dumaan ang isang sorrow at dinampot ang karne, ngunit nag-react ang bitag matapos itong mawala. Gumawa si Jason ng ilang pagbabago sa bitag at sa susunod na pagkakataon ay nahuli nito ang sorrow. Gayunpaman, nang subukang hilahin nila ito papasok, naputol ito dahil sa bigat at nakawala ang sorrow at tumakbo. Sumunod, gumamit siya ng isang piraso ng kotse upang gumawa ng isang maliit na hawla at sa pagkakataong ito ang pain ay mga gulay. Mabilis na nahuli dito ang isang ardilya at ang magaan nitong timbang ay nagbigay daan sa pamilya na hilahin ito sa simenea. Ngayon ay mayroon na silang karne ng ardilya na makakain. Pagkatapos, tinanggal ni Jason ang mga tabla mula sa sahig ng sala upang makuha ang lupa, kaya nagsimula sila ng isang panloob na hardin. Lumipas ang mga buwan at nakaligtas ang pamilya salamat sa pangangaso ni Jason ng iba't ibang maliliit na hayop tulad ng mga ibon at kuneho. Isang gabi, sa wakas ay nawalan ng kuryente sa buong kapitbahayan kaya ginugol ang kanilang mga gabi sa liwanag ng kandila. Kalaunan, lumipas ang 5 taon. Ang mga bata ngayon ay mga teenager na at lahat ng kanilang mga kapitbahay ay patay na. Si Graham ay naging isang dalubhasang manunugtog ng piano. Ang hardin ang sumasakop sa halos buong sala, isang purifier ang naglilinis ng tubig ulan at pinahusay ni Jason ang bitag upang sila ay maging automatiko. Malalaki ang mga halaman sa buong kapitbahayan at maraming mababangis na hayop ang gumagala sa mga kalye. Isang araw, napansin ni Ann na mas mabilis na nasisira ang bahay. Nagteorya siya na ang harang na pumipigil sa kanila sa loob ay siya ring nagpapanatili sa bahay na maging buo. Kaya maaaring lumubog ito sa lalong madaling panahon. Tinawag ni Jason ang pamilya sa garahe at ipinakita sa kanila na naayos na niya ang kanyang kotse. Sinabi ni Graham na sayang lang ang oras, kaya agad siyang pinagalitan ni Jason. Ipinaliwanag na kailangan nila ng mga proyekto upang manatiling matino at mga kagamitan upang maging handa sa paglabas kapag tuluyan ng tumigil ang ulan. Matapos umalis ang naiinis na si Graham, itinuro niya na lumalala ang ugali ng mga bata dahil wala silang maayos na pagkabata. Sinabi niya kay Jason na kailangan niyang maging isang ama at hindi lamang isang mandirigma. Inamin din niya na namimiss niya ang kanyang asawa.
Kalaunan, sinabi ni Jason kay Ruth na kailangan niyang itigil ang pagsasabit ng mga drawing sa bintana ng attic dahil ilalantad niya ang pamilya sa mga halimaw. Nagkaroon ng pagtatalo, ngunit tumahimik silang lahat nang makita nila ang isang halimaw sa pinto. Habang tumatakbo ang pamilya upang magtago, nagsimulang pumasok ang tubig sa loob mula sa siwang ng pinto at ginalaw ang doorknob na nagbukas ng pinto sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pumasok ang halimaw sa bahay at sinimulang hanapin ang mga ito. Naghulog ng isang nakakatakot na likido mula sa kanyang bibig na agad na dinumihan ng supply ng tubig. Nag-alala si Anne tungkol sa mga halaman at gusto niyang tanggalin ang sprinkler, ngunit sa sandaling gumalaw siya, narinig siya ng nilalang at kinailangan niyang magtago muli. Bagamat medyo nakalapit na ito, hindi siya nito nakita at patuloy itong gumagalaw. Patuloy na tumatagos ang mga paa nito sa sahig kung saan nagtatago si Ruth. Mabuti na lang at hindi siya naabot ng mga ito. Di nagtagal, pinapatay ng likido ang hardin at may ilang patak din na bumagsak sa mukha ni Ruth. Sa sandaling iyon, isang ingay ang narinig sa labas at mas maraming nilalang ang lumitaw sa bintana. Agad na umalis ang halimaw sa bahay upang sundan sila. Nang makitang bukas ang pinto, tumakbo si Graham ng mabilis hanggat maaari, ngunit pinigilan siya ni Jason dahil nasa malapit pa rin ang mga halimaw at biglang sumara ang pinto. Pagkatapos ay hinawakan ni Ruth ang mga patak na nahulog sa kanyang mukha at napagtanto niyang hindi ito laway, tubig dagat lamang ito. Napansin ni Jason na hindi na umuulan at sinubukang buksan ang pinto, ngunit muli itong naselyuhan. Kalaunan ay nagbasa si Ruth ng isang libro tungkol sa mga mitolohiya sa dagat at napagpasyahan na ang mga halimaw na ito ay hindi mga alien, galing sila sa karagatan at ito ang kanilang mundo. Itinuwid siya ni Jason, sinabing ang lugar na ito ang kanyang tahanan. Pagkatapos, kinumpirma ng mga magulang na patay na ang lahat ng halaman at kontaminado ang tubig. Akala ni Jason ay maaari silang magsimulang muli, ngunit nais ni Anne na harapin niya ang katotohanan, kaya nagkaroon ng pagtatalo. Kasabay nito, nahuli ng bitag ang isang ferret at dinala ito sa loob. Nang buhatin ito ni Ruth, kinagat ng ferret ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Narinig ng kanyang mga magulang ang kanyang sigaw sa sakit at sumugod sa kanyang tabi, nag-aalala tungkol sa posibleng impeksyon. Galit na galit, hinawakan ni Jason ang ferret at pinatay ito. Kinagabihan, nilalagnat si Ruth at hindi makaalis sa kama. Binigyan nila siya ng huling malinis na tubig, ngunit kailangan niya ng gamot. Isang desperadong si Jason ang sumakay sa kanyang sasakyan at paulit-ulit itong ibinangga sa pinto ng garahe, ngunit hindi pa rin ito bumukas. Kalaunan ay bumagsak ang sasakyan at tumama ang ulo ni Jason, kaya nagsimula siyang mahilo. Narinig ng pamilya ang ingay at nagmadaling tulungan siya. Halos hindi makalakad si Jason at bumagsak sa sahig para lamang mapansin ang ilang mga bitak. Dahil dito, natigilan siya at kumuha siya ng kagamitan para subukan kung gaano kalalim ang bitak. Pagkatapos ay tumakbo siya sa paligid ng bahay para subukan ng iba pang mga bitak, napansin niyang lumalalim na ang mga ito. Napagpasyahan niyang umuusad na ang bahay at maaaring ito ang maging daan palabas. Sa banyo, binasag niya ang mga tile sa sahig hanggang sa makakita siya ng tubo na papunta sa sistema ng alkantarilya. Dapat ay dadalhin sila nito sa bahay ng mga Richardson na dapat ay may gamot dahil dentista si Mr. Richardson. Hindi kasya si Jason sa tubo, kaya nagboluntaryo si Anne na pumunta. Gamit ang isang flashlight at isang kamera para gabayan siya ng pamilya, tinawid ni Anne ang mga imburnal hanggang sa makakita siya ng pader. Mabuti na lang at maluwag ito para maitulak niya ang mga pader at makalusot. Sa sandaling iyon, nawalan ng signal ang pamilya at nabaliw si Jason habang sinusubukan niyang palakihin ang tubo. Tumakbo si Graham sa bintana at tinawagan ng kanyang ama nang makita niyang ligtas si Anne sa bahay ng kapitbahay. Sa paglilibot, nakita ni Anne ang maraming tumutubong halaman at ang nabubulok na katawan ni Mrs. Richardson. May mga mantsa sa dingding na nagpapamukhang binaha ang bahay sa loob ng maraming taon. Habang nagsisimulang umulan, natagpuan ni Anne ang gamot at naghanda ng umalis, ngunit natuklasan niyang bumalik na pala ang mga halimaw. Maya-maya ay pumasok na ang mga nilalang sa bahay, kaya maingat na palihim na naglibot si Anne upang makarating sa basement na binabahan na. Bigla siyang nagulat sa isang halimaw na mukha, ngunit katawan pala iyon ni Mr. Richardson. Nakuha ng kanyang sigaw ang atensyon ng nilalang, kaya kinailangan niyang magmadali. Lumangoy siya sa tubig ng imburnal hanggang sa matagpuan niya ang tubo. Ngunit sa kasamaang palad ay natagpuan pa rin siya ng isang halimaw. Agad na pinaputokan ito ni Anne, gayunpaman, hindi ito napinsala ng mga bala at na-disarm siya ng nilalang. Sinimulan ng pamilya ang paghila ng tali kaya sa wakas ay nakatakas si Anne sa pamamagitan ng tubo at hinabol siya ng halimaw. Mabilis na sinira ni Jason ang pader at hinayaan ang mga kalat na humarang sa tubo sa tamang oras. Samantala, ibinigay ni Anne ang gamot kay Ruth at bumuti ang kanyang pakiramdam.
Gusto ni Jason na magtago ang pamilya sa attic habang naghahanda siyang gambalain ng mga halimaw. Sa palagay niya ay darating sila agad dahil alam nilang naroon sila ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Graham na pagod na siyang magtago dahil hindi ito ang pamumuhay na pinangarap niya. Pumayag si Anne, kaya nagpa siya silang labanan ng mga halimaw bilang isang pamilya. Nagtulungan sila upang maghanda ng isang malaking bitag na sana ay makakatulong din sa kanila na makatakas. Bigla, isang kumikinang na bilog na ulap ang lumitaw sa kalangitan at nagsimulang bumaha ang tubig sa bahay mula sa lahat ng posibleng lugar tulad ng simenea, mga lababo, inidoro, at tubo ng banyo. Napaatras si Jason dahil sa pagsabog ng tubig sa simenea at itinulak ni Anne si Ruth palayo ng may alon na bumaba mula sa hagdan na kinaladkad si Graham. Ang lahat ng tubig na ito ay nagbigay daan sa halimaw na makapasok sa loob at mas mabilis na gumalaw dahil maaari na itong lumangoy. Naghintay si Anne hanggang sa tumalon ng nilalang upang umatake at maghagis ng bomba dito na sinilaban ito. Sumisid itong muli upang maalis ang apoy at ang mga galamay nito ay nagpabagsak kay Anne. Sinubukan ni Jason na barilin ito ng isang harpon, ngunit hindi ito tumama at inatake siya ng halimaw gamit ang mga galamay bago siya itinapon sa tubig. Mabilis na lumangoy si Anne upang iligtas ang kanyang asawa at muling nagsama-sama sila ng mga bata sa hagdan. Masyadong mabilis ang pagtaas ng tubig, kaya kailangan nilang pumunta sa attic, ngunit kinuha muna ni Graham ang harpon. Habang dumadaloy ang tubig sa mga bitak ng bahay, sumisid si Graham at kinuha ang harpon mula sa kusina. Narinig niya ang papalapit na halimaw, kaya nagtago siya habang pinipigilan ang kanyang hininga. Sa sandaling iyon, gumawa ng butas ang pamilya sa kisame at hinila siya palabas bago pa siya maabot ng halimaw. Pumasok din ang mga galamay at hinampas sila ni Jason ng martilyo hanggang sa makatakbo silang lahat papunta sa attic. Maya-maya ay umapaw din ang tubig sa silid na ito, kaya pinigilan ng pamilya ang kanilang hininga at naghawak sa isa't isa sa kanilang pwesto. Nang sa wakas ay matagpuan sila ng halimaw, hinila nila ang isang lubad na nakakabit sa harpon bago ito pinaputukan at sa pagkakataong ito ay naipit ito sa nilalang. Ang kabilang dulo ng lubad ay nakakabit sa kotse na pinagana ng barilin nito ni Jason. Sinimulan ng sasakyan na hilahin palayo ang halimaw at ang lahat ng presyon ay nagpapalawak sa mga bitak ng tubig upang masipsip ito, kaya't umalis ang baha sa attic at hinila rin pababa ang pamilya. Agad nilang sinubukang buksan ang pintuan sa harap, ngunit hindi pa rin ito bumubukas. Naipit ang nilalang sa berendilyo ng hagdan, kaya kumuha si Jason ng kutsilyo at nagbanta na papatayin ito kung hindi nito bubuksan ang pinto. Pinigilan siya ni Ruth, sinasabing hindi sila aalis kung mamamatay ang nilalang. Pinuto ni Jason ang lubad at binitawan ng kutsilyo, kaya binuksan ng halimaw ang pinto. Matapos ang 5 taon, sa wakas ay tumakbo palabas ng bahay ang pamilya at nadatnan silang napapaligiran ng mga nilalang. Nang aatake na sana sila, pinigilan sila ng mabait na nilalang at sabay silang tumakbo palayo. Pagkatapos, sa wakas ay lumubog ang bahay sa lupa na walang ibang iniwan kundi isang malaking butas. Pagkatapos ay tuluyan ng sumikat ang araw at umakyat ang pamilya sa isang bangka upang panoorin ang halimaw na lumangoy pabalik sa karagatan. Nasa maayos pa ring kondisyon ng bangka ng kapitbahay kaya umalis na rin ang pamilya. Nagtatapos ang pelikula nang marinig nila ang pagtunog ng radyo. Nakausap nila ito na nagpapahiwatig na may mga nakaligtas din. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.